Welcome back. Magre-repair tayo ngayon ng ating power supply nitong ating inverter aircon. Last na video ko, nilinis ko to. Pero ngayon, i-repair naman natin yung kanyang power supply kasi hindi siya mag-on or ayaw niya mag-on. Okay, ito. Check natin. Power muna natin. So, ayan, naka-on na siya, hindi tumunog at walang display. So, possible, may problema talaga itong ating power supply. Narito pala yung mga step-by-step procedure na ginawa ko. Number 1, visual inspection. Dito, pwede mong tingnan kung may na-damage, nasunog, or nabasa na components. Kung okay ang board, pwede na tayo mag-proceed sa next step. Ito ay ang pag-check ng open or short circuit. Dito madalas ang inuna nating chine-check ay ang mga open circuit, like yung mga fuse, yung mga resistor, yung mga transformer at inductor. Sa mga short circuit naman, inuuna nating chine-check dyan yung mga capacitor, mga diode at mga transistor. Dito kasi kalimitan dyan ang nagkakaroon ng problema sa ating mga short circuit. Kapag wala tayong na-detect na open or short circuit, pwede na tayo mag-proceed sa ating next step. Yun ay ang pag-check ng voltage supply. Mag-uumpisa tayo sa kanyang high voltage na 220 volts AC papunta sa kanyang DC supply na 12 volts or pababa. At dito nga sa bandang transformer niya, may na-detect akong short na components. Ayan, kung makikita nyo, siya ay isang diode. At ayan, tinest ko siya at positive siya na short. Ang next step natin gagawin ngayon, since na-detect na natin na may short circuit tayo dyan sa area na yan, i-isolate natin ngayon ang short para malaman natin kung yung mismong circuit ang short or yung component lang ang shorted. Inangat ko muna yung isang paa ng diode at ayan, chinek ko yung kanyang PCB. Okay yung PCB pero pagdating sa component, shorted siya. Ito yung component na shorted, no? MB315. At base rito sa kanyang data sheets, siya ay isang Schottky diode na may DC voltage, reverse voltage na 150 volts at current at may 3 ampere na current. Naghanap din ako ng mga same specs nitong ating Schottky diode. Ayan, itong 1N5402. Ayan, isa siyang PTH na diode. Ayan, 200 volts, 3 ampere. Wala kasing mabiling pyesa na MB315 dito sa local dito sa Pilipinas. Order na pala tayo ng component natin na MB315. Sa online pa kasi yun, so matagal-tagal kaya ito may nakita ako rito ay may nabili akong 1N5402. Ngayon ilalagay muna natin siya pansamantala para malaman natin kung nasolve ba natin yung kanyang power failure. Ayan, nilagay na natin siya dito base sa kanyang diagram. Doon yung negative, ayun yung may guhit, so doon siya at dito yung positive. Ayan, so ngayon tetestingin na natin siya mga detective kung nasolve na ba natin yung kanyang power failure. Ayan, ilagay muna natin yung kanyang parang LED display, yung kanyang controller. At ngayon, sasaksak muna natin. Tingnan natin kung tutunog na siya. Ayan, saksak na natin. So, ayun, tumunog na siya. Meron na siyang display dito. Ayan, ang error na ngayon ay E4 kasi nga walang naka-connect na sensor or yung kanyang temperature sensor. Ayan, try natin ilagay yun. Ayan, naka-connect na yung kanyang mga sensor. Saksak ulit natin. So, ayan, wala na yung kanyang error. At ngayon, check natin kung magpa-power on siya.
Ayun. So, ayun 24. Hindi lang kita rito, pero ayan. Okay na siya. So, ngayon, hintayin na lang natin yung kanyang components at na patunay or na ano na natin na wala na siyang ibang problema kundi itong diode lang yan na to. So, swerte pa rin tayo kahit paano, no, na resolve natin yung kanyang power failure sa pagpapalit lang nitong component na to na diode, Schottky diode. Okay, so hintay pa tayo ng ilang araw at mapapalitan na natin yan. One eternity later. Dumating na yung ating in-order na pyesa, mga ka-detective. 10 piraso yung dumating, pero isa lang ang kailangan natin dito. Okay, ngayon palitan na natin yung diode na unang nilagay natin, yung PTH na diode. Lalagay pala nito, no? Huwag niyong kalimutan ng polarity. So, base kasi rito, ang negative na dito sa may tabi ng capacitor, yung may guhit. So, ito yung may guhit at ikita. So, dito yung may guhit. So, yun yung ilalagay natin doon sa part na yun. Ayan, at sa wakas natapos na rin, mga ka-detective. Sana may natutunan kayong bagong kaalaman ulit dito sa ating topic for today. At ang susunod natin gagawin ngayon, testing na natin. Ayan, at hindi na magagalit si Mrs. dahil malamig na ang kanyang aircon. Maraming salamat!